meditation bilang ito ay parehas sa kalakip o bahagi ng ating pag-devotion. There can never be a devotion session without praying and without meditating on God's Word. Ngayon, tayo ay nasa bahagi pa rin ng ating pagtalakay sa meditation. We call it as meditating the Word of God, to hear the voice of God, not through audible voices, but through the Word of God itself. Hindi na tayo dapat naghahangad or nag-expect ng mga audible voices or mga direct revelation or visions ngayon dahil tapos na ang kasulatan ng Panginoon para sa atin. We have the principle of sola scriptura na kung saan to the 66 books of the Bible ay it is already sufficient enough, no? Sapat na upang malaman natin ang mga inilantad na kalooban ng Diyos para sa kanyang mga tao, para actually sa ating bukali, pero lalo tigit pa para sa miyembro ng kanyang iglesia. Now we have tackled several lessons about meditation already, pero ngayon tayo ay nadako na sa preparation for meditation. Ngayon, siyempre, gaya ng maraming mahalagang bagay, hindi tayo basta-basta sumusuong sa isang bagay o hindi natin basta-basta ginagawa ang isang bagay kung hindi tayo talaga nakapaghanda ng mahusay para dito. At dahil marami tayong mga bagay na isinasaalang-alang ng maayos na paghanda, dapat dating isaalang-alang na lalong tigit pa pagdating sa ating pagninilay sa salita ng Diyos ay magkaroon din tayo ng isang paghanda na mahusay. Kasi siyempre, it is something that we don't take lightly, as we shall see later. It is something that we have to take with utter seriousness. Dahil ito, pag ating ginagawa, ay ang ating pakikisama, may tinatawag nating fellowship sa ating Panginoong Diyos mismo. So hindi tayo basta nakikisama sa kung sino lang, ngunit ang ating pinakikisamahan sa mga panahon ganito ay ang ating nag-iisang Diyos sa tatlong persona. We will fellowship with the three persons of our one God. So mahalaga yung konsepto ng preparasyon sa pagninilay. Sabi ng Puritan theology na aklat, Puritan writers suggested several ways to prepare for effective meditation, all of which depend much on the frame of your heart. Gaya is your, much on the frame of your heart. So hindi naman siya basta dependent upon our gesture, dependent upon our surroundings. Pero at the end of it all, it is much dependent upon our internal state. Ano ba ang lagay ng ating puso? At lilinawin natin ang ibig sabihin ng lagay ng ating kalooban kapag ka sa paghahanda, sa pagnilay-nilay. Ating babalansehin, anong lugar ng emosyon? Di ba saan siya dapat pumasok? Di ba ano ba ang dapat natin isaalang-alang pagdating sa ating kalooban kapag tayo ay magninilay-nilay? Mahalaga yung layunin, ang ating layunin ay matuwid sa pagninilay-nilay. Mahalaga na ang ating mga puso ay nasa kahandaan sa pagninilay-nilay. Now, with that said, ang pinakauna na dapat isaalang-alang, quoting from the book, clear your heart from things of this world, its business and enjoyment, as well as its internal troubles and agitations. Dito natin kailangan bigyan ng gustong linaw kung ano ibig sabihin ng clear your heart from things of this world. Kasi may specifics din na binanggit ang aklat. It's business, sabihin yung mga kaabalahan natin, enjoyments, ano yung ating mga kalibangan, as well as its internal troubles and agitations, ano ang ating mga kabalisahan, at ano ang ating mga kapighatian sa mga panahon ngayon. Now, pag sinabing clear your heart from things of this world, in terms of these things, hindi ito mga lugar na dapat ikaw ay emotionally, sabihin natin, emotionally happy, emotionally joyful. Sa mga panahon ikaw ay naghahanda sa pagninilay-nilay. More than anything else, no, kailangan natin tandaan bilang mga Kristiyano sa ating mga pakikibahagi sa mga kasangkapan ng biyaya, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Pag sinabing clear your heart from things of this world or from things unhelpful, this is more of conviction rather than emotion. Yun yung natandaan natin.
It is conviction more than emotion. Lagi natin tatratuhin na ang lugar ng emosyon sa mga bagay na ganito, sa mga bagay na spiritual, ito ay bunga. Hindi yan siyang pasihan o pundasyon kung bakit ka makikibahagi sa isang kasangkapan ng biyaya, lalo na sa pagninilay-nilay. Kasi pagka ganoon na nagkaisipan natin, kapag sa mga panahon ikaw ay nababagabag, may kabalisahan, o kaya ikaw naman ay abalang-abala sa iyong puso, hindi ka man abala sa iyong ginagawa sa kasalukuyan, ang iyong puso ay may mga kaabalahan. At ang iyong puso naman ay may mga kasiyahan na nararamdaman. Yun yung magiging masihan mo, kung ikaw ay magninilay-nilay ng hindi. Ay, hindi pa ako handa, hindi mo na ako magninilay-nilay, hindi nyo. Itatambal natin yan sa tinatawag natin frequency and timing of meditation. Ang frequency dapat ay araw-araw. As much as possible mo, day, as mayroon din night. Pag talagang sikip ang oras, okay na kahit isang beses sa isang araw. Pero hindi natin dapat isalang-alang ay wala talaga. Yung baka kasi sabihin natin ay hindi pa ayos ang aking puso ngayon. Anong ibig mo sabihin sa hindi pa ayos ang aking puso? Kaya hindi mo na ako magninilay-nilay. No, it's conviction. Ano man ang nararamdaman mo at the moment, ikaw man ay parang binabagabag ng iyong mga kaabalahan, ng iyong mga kasiyahan, ng iyong mga kabalisahan, maraming mga iba. You should have the conviction the more that I should meditate today. That is what it means to clear your heart from these kinds of things. It's not the absence of these things, but the conviction that even in the midst of these things, I will meditate. That is what it means to clear your heart from things in this world. It is convictional, not emotional. Sabi nga ni Edmund Calamy from his book, The Art of Divine Meditation, pray unto God not only to keep out outward company, but inward company. That is, to keep out vain and worldly and distracting thoughts. So, ibig sabihin, sa kanino tayo hingi ng tulong as we prepare for a meditation session? Sa Panginoon. That's why we pray. Kaya nga siya laging magkatampan. At pagka tayo na laging, Panginoon, aminin natin sa Panginoon, ito po yung mga bagabag sa aking puso ngayon. Ito po ang mga kaabalahan sa aking puso ngayon. Ito po ang mga kapighatihan na talagang lumulunod sa aking kalooban ngayon. Huwag niyo po hayaan na mga bagay na ito yung pakahadlang sa akin pong magiging pagninilay sa mga oras na ito. So you may still feel the emotion or feel the emotion, pero oras na ito'y pinagpa sa Diyos muna. Ngayon, hindi ibig sabihin nun na mawawala na yung emosyon. Pero ibig sabihin nun ay humingi ka sa Diyos ng kanyang pagtutustos, His sustaining grace, that even in the presence of those emotions, you will not be what? Distracted. Hindi ka aabalahin ng mga yun. Sa halip, ay magkakaroon ka pa rin ng pagtutustos na biyaya na galing sa Diyos upang talagang makapagtutok or makapag-focus sa mga bagay na ito na kailangan pakipahaginan. Next, have your heart cleansed from the guilt and pollution of sin, and stirred up with fervent love for spiritual things. Treasure up a stock of scriptural texts and spiritual truths. Seek grace to live out David's confession. In Psalm 119:11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So pagka ganito, alam natin na ang isang tao, isang mananampalatayang magninilay, ay isang makasalanan. And of course, as a sinner, we will always be what? We will always be experiencing the guilt of sin we have committed, temptations of the sin that we might commit, na sana hindi tayo mahulog na ating commit. But these are called pollutions of sin. When we are dealing with guilt, ibig sabihin mo nun, hindi ka na magninilay-nilay. Mali. The more that we should. When we are dealing with temptation, Panginoon, natutusok sa mga oras na ito. Hindi mo na ako magninilay. The more that we should pray and meditate.
kanina, we pray so as to have our heart cleansed from the guilt and pollution of sin. Na kahit may mga bulong si Satanas na tayo inaakusahan, o di kaya naman may mga bulong si Satanas o ang daigdig o maging ang ating makasalanan naman, na tayo ay mahulog sa kasalanan, ang ating gagawin ay ipapanalangin natin sa Panginoon, linisin tayo sa mga ganong bagay, na habang sila ay bumubulong, tayo pa rin ay magkakaroon ng pagninilay sa salita ng Diyos at tayo ay maglalaman sa ating puso ng mga salita niya. So that, as we hid God's word in our heart, we might not sin against our Lord. So yun, ganoon natin dapat ito balansin. So let not your guilt, let not any temptation prohibit you from meditating. But instead, mas lalo kumbaga parang Panginoon, may gumagambala ng mga ganitong bagay. Sige, makinig ka sa boses ko. Yun yung kahalagahan ng hearing the voice of God through meditation. Kanino ko makikinig? Sa Diablo, sa maaaring kasamahan mo, sa eskwelahan mo, sa katrabaho na tinutusok ako saan-saan. Sa sarili mo, mga pakasalanan naman na binubulungan ka na magkasala. Kung bubuksan mo ang salita ng Diyos, hihingi ng tulong sa Kanya upang malinis ang iyong puso sa mga ganitong bagay sa pamamagitan ng pagyayaman at paglalagay ng salita niya sa iyong sariling kalooban. So it takes listening. Who do you listen to? And of course, we listen. The perfect choice would always be to listen to the voice of God by meditating on text. Sabi nga, treasure up a stock of scriptural texts and spiritual truths. Ano yung guilt at the moment? Ano yung temptation at the moment? Ano yung sin that must be mortified? Then look for scriptural texts that directly address those things and spiritual truths that points you back to Christ and the gospel of Christ. Then meditate upon those things. So then, approach the task of meditation with utmost seriousness. Sa ba, ito yung sinasabi ko kanina, kailangan tayo ay seryoso. Ano? Be aware of its weightiness, excellence, and potential. If you succeed, you will be admitted into the very presence of God and feel once again the beginning of eternal joy here on earth, as answered by the Heidelberg Catechism, question 58. Ngayon, bakit kailangan na siya ay tingnan natin ng talagang may kaseryosohan? Di ba marami mga bagay kasi ang maaaring humaglang sa isang mapagyaman o sa isang enriching na pagninilay-nilay. Ano yun? Kumbaga, ritualism. Ay, gagawin ko to. Kasi kailangan ko lang gawin. Oo, totoo, kailangan natin gawin yun. Pero pag pagdadahilan natin ng ating layunin, para lang masabing nagawa natin sa maghapon, hindi tayo talaga seryoso. Kasi ang tunay na kaseryosohan sa pagninilay-nilay, nakaangkla doon sa layunin na makipagsama sa ating Panginoon. Uy, oras namin ito ng Diyos. Kumbaga, pag-uusap namin ito. Ako ay makapagpapahayag sa Kanya sa paraan ng pananalangin at ako ay makakapakinig ng Kanyang mga salita sa akin sa pamamagitan ng pagninilay-nilay. Ito yung isang mabigat na bagay bakit ang kasama ko at ang kausap ko sa mga panahon ito ay ang Diyos mismo. Diba? Meaning we have to be careful with our words too. We have to be careful of our approaches to God. And we have to be careful how we listen to Him. Limbawa ay, pag sinabi natin listen to Him, di ba naminilay tayo, tinitingnan natin yung text mo. Pag nangilang sa ating isip ay matapos na to, sana matapos na to, hinihintay mo makarating ka dun sa period ng huling verse na yung pinaminilay-nilay, tapos ka na. We are not really considering the weightiness of meditation. Kasi kung halimbawa, ikaw ang kakausapin sa ganoong paraan, kung ikaw ang papakinggan sa ganoong paraan, kung nag-uusap tayo, may sinasabi ka sa akin, na talagang seryoso ka sa pagsasabi, tapos ako ay parang paura-urada lang ng pakikinig sa'yo. Habang ako'y nakikinig sa'yo, ako'y nagsiselfone, o di kaya may patingin lang ako saan-saan.
distracted ako in anything, tapos kitang-kita mo sa akin na gusto ko lang matapos na yung sinasabi mo. Ito ay offensive. Tama ba? How much more when it comes to our approach with God? Ngayon ang ating laging titignan. That's why we have to be aware of its greatness. We have to be aware of its excellence. God Himself is the one speaking to us when we meditate in its potential. It has the capacity to what? To give us true joy. It has the capacity to give us true peace, even in the midst of troubles. It has the capacity to sanctify us. Sanctify us by your truth. Thy word is truth. And it has the capacity to make us taste and see that the Lord is good. Tama ba? So yun yung mga bagay na nagpatutok sa atin ng ating pagiging seryoso sa pagiging lalo sa bigat ng pribilehyo ng regalo ng pagninilay. Anong meron dito? We are admitted into the what? Very presence of God. Alam niyo ba Psalm 16:11? Asahin niyo your own time. In your right hand, in your presence, are fullness of joy forevermore. Bagamat hindi pa natin kaharap ng mukha ng Diyos ngayon, pero maaari natin siyang makaharap sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa kanyang salita. Sabi nga ni James Usher, this must be the thought of your heart. I have to do with a God before whom all things are naked and bare, and therefore I must be careful to not speak foolishly before the wise God, that my thoughts be not wandering. A man may talk with the greatest prince on earth, his mind otherwise busy. Not so come to talk with God. His eye is on the heart, and therefore thy chief care must be to keep the rudder of thy heart steady. Consider the three persons in the Trinity are present. So, ganyan siya kabigat. Ganyan siya kaseryoso. At dapat tayo maging maingat, lalo na sa ating pananalangin habang tayo nagninilay-nilay. O kaya sa ating intensyon sa pagninilay-nilay, na maaari natin malinlang ang Panginoon kasi the Lord looks not just into the gesture, but He looks into our heart. Ngayon, tayo nababalot ng mga emosyon na nabanggit kanina, na dapat hindi maging hadlang sa ating pagninilay-nilay, as long as the Lord will see in our heart that we have the conviction to really meditate, even in the midst of those things. Then we are good. So, madaling salita, we consider that we are talking to the three persons of the Trinity. The three persons of our one God. Ano nga sabi niya? This must be the thought of your heart. I have to do with a God before whom all things are naked and bare. And therefore I must be careful to not speak foolishly before the wise God, that my thoughts be not wandering. Pansin na pansin mo naman yun eh. Halimbawa may kausap kang tao, kapag habang kausap mo siya, parang siya yung ligaw mo, naglalakbay yung kanyang diwa. Diba? Ang Panginoon din natin manloloko sa mga ganitong bagay. Diba, napakaganda ng regalo yun ng Diyos sa atin eh. Lagi natin iisipin mabuti, sino ba tayo para kausapin ng Diyos? Mahalagang tanong yun eh. Kataas-taas niya, kadakita-ila niya, kabanal-banal niya, kaliitin natin. Sino ba naman tayo? Ano yung tanong lang ng psalmist din? Tawag ito. Who is man? Ano yun, sorry? Who is man that you care for him, diba? Sino ang tao? Ano ba, kung nga si David eh, yung psalmist, diba? Sino ba naman kami tao para pakain naman magugulan mo ang ganitong mga bagay? Magandang tanong yun eh. Kasi baga magbibigay sa atin yun ng sobrang loob, ng kaseryosohan, kapag ka-oras na tayo ay magbinilay-nilay na. Diba? Lalo na sa mga panahon, diba? Ano nga yung ating isa sa mga main hindrance sa ating pagninilay-nilay? Baga masakit sa tenga, but it's a reality that we are on the face. Laziness is one of the main hindrance sa ating pagninilay-nilay. Kapag tayo ay binabalot ng tukso noon, then we're about to do our meditation session,
Magandang paalala yun. Teka lang. Sino ba naman ang pakakausapin ng Diyos? Tapos, isang tabi ko lamang ang kaseryosohan ng pagninilay. So that will be a gracious help galing sa Panginoon in order for us to approach meditation with the weightiness that it deserves, the seriousness that it deserves. Isa pa, find a place for meditation that is quiet and free from interruption. Hanap kayo ng lugar. O kaya, kung hindi man lugar, conditions that you can, no condition na o kalagayan na you are able to meditate pa rin with all seriousness and sa isang napagyayang para ilan-enrich ito. Kagaya na ko sa inyo, noon, ang lagi kong preferred ay talagang tahimik, ako lang nandun, walang mga gagawang bala sa akin. It could either be in my room, it could either be dun sa hall sa dito, sa hall dun sa amin, sa likod, or pwede rin nung mga panahon na ako ay hindi pa nagtatrabaho dito. I go here daily at ako ay nagme-meditate maghapon dito. Now, eventually, nung ako ay nagtatrabaho na, I would have to find circumstances na adaptable. So, minsan, sa bus, sa biyahe. Ang point dito is na ang iyong lagay ay payapa ka kapag ka ikaw ay nagmilay. It could be based upon a place or conditions regardless of a place. Now, sabi nga ni Joseph Hall, aim for secrecy, silence, rest. Whereof the first excluded, ang una natin i-exclude ay company. Wala kang kasamang iba. Pangalawa, hindi maingay. Pangatlo, hindi ka abala. Yun ang ibig sabihin ng motion, baka sabihin nyo, dapat pala hindi kumikilos. Subukan sa pag-ingay na hindi kumikilos. So, ibig sabihin, hindi ka abala sa atong bagay, hindi ka distracted. Secrecy meaning, ikaw lang. Diba? Hindi ibig sabihin hindi mo na i-share ko na pagbilayan mo kasi hindi mo i-share. So, hindi naman gano'n. Secrecy is ikaw lang. Aim for secrecy. Aim for silence. Aim for rest. Exclude mo na yung company. Halimbawa, kung halimbawa magkakaroon ng parang somehow magiging, hindi naman abala, huwag mo natin gamitin yung word na abala. Sabihin parang, pwede ka bang ganito, ganyan, tas oras mo ng meditation. Don't hesitate to say no, but in a respectful way. Okay na yun. Huwag naman yung ang pag-no nyo ay sobrang offensive and so on. Ito yung no but in a gracious and respectful way. You exclude company kasi oras ngayon ng Diyos kayo lang talaga dapat. Kayo lang talaga dapat. Second voice. Maaari. Kaya kung talagang distracted ka sa mga ingay, hanap ka talaga ng tahimik na lugar. And the third, hindi ka kung ano ginagawa habang talagang concentrated ka. That's the only thing that you're doing at the moment. So there. Now, sabi ng book, once a suitable place is found, stick with that place. Some Puritans recommended keeping the room dark or closing one's eyes to remove all visible distractions. Pero siyempre, ito yung pag nagpe-pray, hindi pagka ikaw ay nagbabasa na. Nangagis ba yan? Mamaya, babasa ka na pag-iikit yung mata mo. Siyempre, sunod, others recommended. Kaya hindi yung ibig sabihin ng motion ni Joseph Paul kanina hindi ka kumikilos. Kasi you can meditate while walking. Okay din naman yun Basta huwag ka lang makakaliso. Na siyempre, hindi pwedeng mag-meditate nang hindi ka nakatingin sa salita ng Diyos. If ikaw comfortable ka, kayo pa, ikaw ay naglalakad-lakad. O kaya naman ay nakaupo, walking or sitting in the midst of nature, pwede rin yun. Sabi, here one must find his own way. Kaya ako nabanggit na hindi siya limited sa place, but ano yung condition na suitable sa'yo, na adaptable sa'yo, na magkakaroon ka pa rin talaga ng napagyayaman, paglinilay-nilay at pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. So, okay. Basta alam niyo yung point. Seryoso ko yun dahil sino ako, dahil kung sino ang kausap, at alam niyo na ang biyaya na ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay talagang pagyayamanin ng ating kagalakan at kapayapaan sa Kanya. Yung ating pagmamahal at yung ating pakikisama sa Kanya.
Kanya. Lagi natin natandaan, one of the main points of the gospel is to bring us to God. Wala rin gano'n. For Christ suffered once for all, the just for the unjust, to bring us to God. And this is a way to really savor that bringing us to God part. Para talagang ating maranasan, malasak na tayo talaga ay dinala sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Maintain a body posture that is reverent. Bakit? Sino kasi ang kausap ng ating Panginoon? Whether it be sitting, standing, walking, or lying prostrate before the Almighty. While meditating, the body should be the servant of the soul. Kita niyo yun? Papasunurin natin ang ating katawan. Kung medyo tinatamad-tamad, hindi ka pwedeng parang slouchy and everything kapag ka nakikipag-usap sa Panginoon. Kailangan natin i-consider yun eh. Ang tawag dito, dati, nung ako ay nagninilay-nilay, ginagawa ko yung minsan, alam mo yung parang nakahiga ka ng patagilid sa kama. Tapos nakaganyan ka, tapos nagbabasa. Tapos minsan, nung si Tita Lerma ay nasa bahay, na pumasok ko sa kwarto ko para mag-hide, kasi dumating na sila. Tapos nakita nila akong gano'n, napagsabihin niya ako minsan, akala ko dati legalism yun. Ako legalism dito mo dito, pero nakukuha ko na yung point ko dito, so pinapagmatagal. Kasi totoo nga naman, sino bang kausap mo? Well, kausap mo Panginoon, tapos nakaganyan ka, and so on, para kung ulang na lang matulog at humiga. Iba habang kausap ang ating Panginoon. We should have the posture that is reverent, sa madaling salita. Isang postura na may talagang paglalaan ng gustong paggalang na nararapat sa Diyos dahil tayo nakikipag-usap at nakikisama sa Kanya sa mga oras na tayo ay nagninilay-nilay. The goal is to center the soul, the mind, and the body upon the glory of God in the face of Jesus Christ. So hindi lamang dapat ang nasa tamang hulog ay ang ating kaluluwa, ang ating mga salubin, ang ating isip, kasama ang katawan. The entire person is composed of what? Body and soul. At pag tayo nagninilay-nilay para makisama sa Diyos, it is both body and soul. Consideration yan. Although the effect is directly spiritual. Pero pagdating natin, lahat ng ito kasi ay rehearsal for the consummation. Tama ba? Pagdating natin sa langit, hindi naman tayo sa consummation. Body and soul tayo nun eh. Sa harap ng Diyos. So dito rin. Diba? We may not see God pa, kasi now we live by faith. Eventually we shall live by faith and sight. Pero as wait for that day, meron tayong talagang gustong paggalang sa ating Panginoon. So dito ko tinatapos yung ating lesson 7. Sabi ko sa inyo, may bilang. Any questions? Clarifications? Patungkol sa paggalang. Next Sunday, doon tayo sa guidelines. May mga guidelines. Ibig sabihin nito, bago magnila, yung guidelines, pag nagninilay na, ano yung mga guidelines to consider habang nagninilay? Do you have questions, clarifications, suggestions? This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.